po, good morning. Good morning. Andito po ako sa unit ni ma'am today kasi po magsusukat po para sa screen door. I don't know kung magsusukat o mag-i-install na po ng screen door. Ayan po. So, bali, no Sunday po ata pumunta si ma'am. Dala niya po ata yung handle po ng ating cabinet para po dito sa ating TV rack. Ayan po siya. Ayan. So, bali, si ma'am na lang po yung pumili ng mga accessories na gagamitin po namin. Open natin. Ayan. Actually, yung sa Lazada, sa online, tsaka po yung nabibili dito sa All Home, halos same lang. Pero may diferensya lang din po sa presyo. Tingnan nyo po ito. Since ang team po natin is may gold. Ang galing ni mamo, white and gold. So, sakto po yan dito. Magbumuka talagang yayamanin eh. So, pag ginagawa po yung unit, hindi pa natin ma-figure out kung paano yung magiging itsura. Pero once na nabuo na, doon na po natin naiisip kung ano yung mga babagay. Ano po yung mga babagay na design. Ang galing oh. So, bali, ito nga po pala yung sinasabi ko na dapat, ito po yung ilalagay namin doon sa may span grill sa labas. So, pwede naman po kayo ang bumili ng mga accessories, na mga ilaw, mga pin lights, pero much better, i-ask nyo po muna kami ni Ray kung ano po yung mas magandang sukat or mas exact na sukat na babagay po dun sa paglalagyan. So, ito nga po, naisip ko rin po to na i-go na rin po talaga yung TV console ni ma'am dahil nga po naisip ko merong mga sumubrang mga cuttings ng kahoy na pwede pa naman palang pakinabangan. Diba? So, ito, instead na hindi na ni mama pakinabangan yung mga downlight na maliit na po yung sukat, nagamit namin sa TV console, diba? So, ito nga po, sa mga next client ko, mas maganda maging open kayo sa suggestion. Kasi katulad nito, kung tutuusin, kung pipresyohan po namin to, yung ganito po siguro po nasa 35,000 ang pinaka-labor. Bakit 35,000? I-assemble namin yung TV rack, gagawin namin yung shelves, gagawin namin tong TV wall, gagawa kami ng tambol, then meron pa po siyang design na fluted panels. At the same time, naglatag din po tayo ng mga wirings, mga additional outlet, ayan po. Then, naglagay po tayo ng mga accessories, which is yung mga downlights, yung ating strip light. So, kung ipapagawa nyo po ng mga ganon ang labor, iisipin nyo, ang mahal naman. Pero kung doon sa paliwanag ko, pwede. Tapos, hindi pa po kasama doon yung pintura. Diba? So, doon pa lang po, sa labor na 35K, sulit na sulit na. Sulit na sulit na. Pero, isipin natin, mahal sa labor. Pero, pagdating po sa materials, more on, ano na lang to yung mga tira-tira na lang retaso na lang kumbaga retaso na lang siya Pero, napakinabangan. Diba? Nagigets nyo yung ibig kong sabihin na imbis na ititenga na lang namin itong mga ito kasi hindi na namin magagamit sa cabinet. Pero napakinabangan. Pero ito po, hindi ko po sisingilin kay ma'am ng 35K. Sabi ko nga, ma'am, gusto nyo naman din yan Actually, hindi naman talaga ito yung design na gusto ni ma'am. Pero, mas napaganda pa nga kasi ako po yung nag-suggest nito. Yung kay ma'am, simple lang. Floating shelves, konting mga fluted panels lang, walang TV rack, walang ganito. TV bracket na agad. Pero, diba, na palabas namin siyang maganda at bongga. O, diba? So, pagdating po sa cove ceiling, hindi na po kami naglagay ng ilaw dito sa pin lights kasi ang una po talagang plano is eto pong tambol na to, dapat nakadikit po doon. So, hindi na rin talaga namin siya nalagyan that time kasi nga, dito na. Pero naisip namin kung isasagad namin doon,
Para hindi na siya maganda. Ang gusto ko po kasi makumpleto yung cove. Ayan, kumpleto yung ating cove. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na maging open tayo sa suggestion kasi kung sa ikakaganda naman, i-go natin. Tapos ito nga po, may napansin ako. May napansin po ako, yung dito na part is kinulang. Actually, nasabi ko na to kay Ray. Buti na lang, naiuwi na namin yung mga retaso. Papadugtungan ko na lang po yan. Papadugtungan ko na lang po siya. So ma'am, ito po papadugtungan ko na lang po yan. Si Kuya Toto po kasi gumawa niya, siguro nakalimutan niyan dugtungan. So ako kasi pag nakikita ko na talagang sinisita ko dahil, ano yan? Wala sa ayos, parang ganon. So imagine yung ganitong TV console, hindi naman siya takaw sa space kasi nga po pinag-usapan talaga namin ni Reyna nasa 30 something lang. Then yung pinakataas po nito is nasa 40 lang, 40 cm. Ayan. O diba? Cute. Then pagdating po sa fluted panels, hindi na rin po si Ma'am gumastos ng malaki kasi direct supplier po kami. So ako, personally, tumutulong din talaga ako para rin kahit paano makatipid si client, di ba? Ako kasi, labor lang kami, hiwalay ang materyales. So, mas gusto ko rin talagang hindi makompromise yung magiging outcome po ng gawa. So, pagdating po sa renovation, wag niyo pong tipirin yung pagpapagawa, lalo na kung makaka-encounter kayo ng maayos at saka matinong contractor. Siguro yung mga accessories, mga appliances, tupalo na lang yan. Siguro madali na lang tayong mag-design, maglagay ng mga appliances dyan, mga accessories, once na buo na po yung gusto nating unit o gusto nating bahay. Ayan po. So, pasensya na, hindi lang talaga kami makapag-open ng ilaw, gawa ng nagkakaroon ng interruption. Ayaw po namin masira yung mga pin lights ni Ma'am. So, yung iba po nakabitin na naman kasi niretouch po ata. So, doon po sa mga nag-aabang nito, pasensya na. Marami po kasi kaming projects. Pero ito nga, sabi ni Ma'am, Ma'am, take your time, hindi po kami nagmamadali. Total, halos buo naman na po yung units. Konti na lang naman. Mga accessories na lang naman. So, thank you talaga kay Ma'am. Si Ma'am sobrang bait talaga. Pero ito Ma'am, no worries kasi syempre, unti-untiin talaga namin itong matapos. So, ito na po yung ni Ma'am, yung sink. Dual sink po siya. I think nasa 70 to 75 cm po ata to. Tapos yung pinakalapad po, usually standard naman yan, nasa 40 to 45 cm. So, goods na goods. Tapos nasa 7.5 po yung kanyang lalim. Ayan po yung mga ideal na lalim para sa ating lababo. So, ito nga po pala, nakapatong lang po ito. Mas prepared po namin ni Reyna ngayon yung nakapatong lang po kasi ang kagandahan din po is salong-salo din talaga siya ng countertop. At the same time, yung leaks makikita na lang natin siya dito. Dito natin siya pupulasan. Unlike po dun sa nakalubog, maglalagay ka tayo ng tile grout or ng silicone. Pag medyo na shaky-shaky na po yung lababo, lumulusot na po yung tubig sa ilalim. So, ayan po, sa pagpapagawa po ng unit, sa pagbili ng mga accessories, wala pong problema kung maliit o malaki kasi pwede po natin abangan. Pero mas maganda, before kami gumawa ng counter slab, is masukatan na po namin tong lababo. Ayan po. So, konting linis-linis na lang po ito, okay na. Ayan. So, naglagay din po tayo ng lalagyan ng sabon dyan. Ito po yung may butas dyan, no? Dyan. Ayan. So, ito yung faucet ni Ma'am. O, diba? Syala-syala rin talaga eh. Chik! Hindi po siguro nakakonect. So, ang ganda na po. Ito, request po kasi ni Ma'am, pagdating po sa cabinet is meron din design. Gusto ni Sir, meron din konting design. Actually, maganda rin talaga siyang tingnan. Hindi siya nagmukhang plain lang.
So, ito, sobrang malalaki yung mga accessories ni ma'am. Pero, ang kagandahan po kasi doon, may aabang natin siya. Kaya mas maganda, bumili na kayo ng rain hood, ng kalan, ng sink, para po maabangan na natin bago tayo gumawa ng cabinet. Ayan po. So, bali, ito po is, andito po yung kalan ni ma'am. Ayan, oh. So, tinakpan lang po kasi nag-retouch. Pwede kasi mapatakan ng pintura. Ayan po. So, maliit lang yung space pero pwede na. Kasi meron ka ng up and down cabinet eh. Doon nga po pala sa iba, namamahalan sila sa labor namin. Actually, sabihin ko lang po sa inyo, mura na po yung labor namin. Bakit? Sa pinaka-package po, buong unit na, kasama extension, buong loob na po yun. Meron pa kayong plus, meron pa kayong kitchen cabinet. Ayan. Pero kung ito po is pipresyohan namin per gawa, yung pinaka-labor na alam nyo sa amin, lalagpas pa po tayo doon. Kasi sa totoo lang, sa kitchen cabinet lang, hindi ka pipresyohan ng 20,000 dyan, up and down with pintura. Hindi po kayo pipresyohan ng ganon. Naglalaro po yan ng 45 pataas, up and down na cabinet with pintura. Tapos depende pa kung may design. So sa amin, may design o wala, okay lang, go namin. Kasi package. Kaya po doon sa pinaka-labor namin, sobrang mura na po yun. Sobrang mura na po yun, huwag nyo na pong tawaran. Sa extension pa lang, sobrang dami nang gagawin. Tapos, ito nga po pala, mga handle na lang po yung kulang ng ating cabinet. Ayan. So, naglagay din po tayo ng pasingawan. So, bali si ma'am na po ang bumili nito. Kasi nanonood si ma'am ng vlog ko eh. So, halos lahat po ng accessories, si ma'am na po ang bumili. Ayan. So, kailangan lang po to ng mga retouch pa. Ito po yung ilalagay dito. Ayan po siya. Ganyan. So, dito po yung ating gas tank. Ayan. Dito yung ating pull out. Ayan po. Ayan yung pull out natin. Diba? Bongga. Tapos, tanggalin ko lang po ito ulit. Ito po yung, wala pa kasing handle. Ito po yung ni ma'am, ay hindi pa nailagay. Yung sa condiments rack po, ayan siya. Kinonek po siya dito. Ayan po, diyan siya nakakapit. Ayan no. I-shoutout ko lang po pala si Sir Jefferson, may-ari nito. Ayun, thank you sir, thank you papa. Ayan. Papa kasi, papa yata tawagan nila ni ma'am. Eh kami ni Rhea tawagan namin mahal. Choy, mahal. Sana hindi kayo maghiwalay. Joke. Ayan. So, pagdating naman po dito sa upper cabinet, kami na lang po nagde-decide kung ilang shelves o ilang partition ang ilalagay namin. So, importante rin kung magpapagawa kayo ng isang buong unit, bilihin nyo na rin po yung mga accessories. Bilihin nyo na rin po para masukatan. Pero dito sa ilalim ng lababo, wala na po yata tayong mailalagay dito. Ayan. Ayan siya, oh. So, meron pa tayong mga lalahahabulin ng wall putty. Ayan. Hindi pa talaga siya totally tapos. Ayan po. Diba? So, ako nga po, sabi ko kay Ray, ang ilagay na lang po namin dito po sa mga dugtungan, dito po, is, tawag dito, yung silicone po, silicone na lang, tapos i-masilya na lang ng maayos. Kasi po yung grout katagalan, pag nagagalaw, is nabibitak. Ayan. So, siguro pag silicone, okay din naman ilagay siguro. Ayan, para masil lang natin yung mga gap. So, hindi na rin po talaga kami gumagamit ng tile trim. Pero kung gusto nyo, nasa inyo naman po yun, pwede naman. Pero kasi sa amin, si Ray sabi kasi niya old school na daw. Parang old na daw yun. Tapos, yung po kasi ng tile trim, yung mga, lalo na kung hindi maayos yung pagkakalagay, pwede ka po kasing masugatan.
Pero ito pong dulo na to, parang i-grind po natin to ng konti para hindi lang siya nakakatusok. Ginawa na rin po namin to kay Ma'am Flor, yung konting hasa lang ng konti. Ayan po. So, halos okay naman na. Sabi ni Ma'am nga, Ma'am, hindi yan minamadali ha. Kasi hindi pa naman talaga din nila titirahan. So, thank you talaga Ma'am kasi hindi ako na may pressure dito. Sabi ni Ray, yung bahay po daw, ginawa siya, nasa 60 days na. Kumbaga umabot na ng 2 months. Pero kung nag-start kami hanggang ngayon, 3 months na yung tinatakbo ng bahay. Pero yung pumasok kami o yung gumawa kami dito is nasa 60 days pa lang. Ayan. So, medyo tumagal lang din kami kasi nga may mga additional si Ma'am na pinagawa. Ayan po. So, ito po yung sa kwarto ni Kuya. Ayan. So, konti na lang naman yung mga gagawin namin dito. Katulad na itong nilipat namin na bintana. Ayun o, lalagyan pa ng silicone. So, doon nga po pala sa nakapanood ng vlog ko, Ma'am, yung tinatanggal niyo ba yung pader? Hindi ba hihina yung pundasyon? Actually, kasi may permits po kami. May sinusundan kaming plan kung paano namin gagawin yung extension. So, bali, naglalagay po kami ng poste. Ayan. Tapos, meron po, din po dito. Ayan, meron din po dito. So, kahit nagtanggal po kami ng konti, meron po kami nilagay na mga poste. Ayan. So, halos malinis na. Nakapaano lang po ako. Ayan, o. So, kailangan na lang po talaga to yung mga accessories ma-install na. Mailagay na po yung mga handle. Ayan. Ayaw lang maisara kasi meron nakakalang. Siguro pininturahan to. So, ang dami po nagagandahan dito sa unit ni Ma'am. Parang nag-level up daw talaga ng husto yung gawa ng Ray House Makeover. Ayan. So, doon po sa may mga nag-i-inquire sa akin outside ng Luminatan, sa pasensya na po, hindi po namin kayo mapagbibigyan. Una-una po malayo. Second, marami rin po kasi kami naka-line up dito. Kaya, dito kasi kahit tumanggap kami ng marami, naiikutan lang namin. So, ayan po, pasensya na. So, bali, ayan, check din ako ng mga dapat pang ikinis. Ito, lalagyan natin to ng pintable sealant na lang. Lalagyan natin yan. Ayan po. So, dito okay naman na. Ayan. Tapos, dito okay na rin naman. So, lilinisan na lang natin yung mga ibang part na nalagyan ng, ayan, nalagyan ng masilya. Ayan po siya. So, napapanood naman ni Ray yung vlog ko, kaya walang problema. Wait lang, patayin ko muna yung ilaw dito sa may kwarto. Ayan po. Ito nga po pala yung sa sa TV console pag may ilaw po siya. Ayan. Hinihintay ko na lang yung TV ni Ma'am eh. So, kung magpapagawa po kayo ng ganito, kailangan yung TV natin is, alam namin yung pinakasukat. Diba? So, patayin po natin ulit kasi baka masira eh. Ayan. Dito naman po tayo sa bathroom. Ayan. Halos na house tour ko na kayo. Tabi po. Yung bathroom ni Ma'am, halos lahat po pinalitan. From toilet to lavatory. Ayan po. Pati po yung ating pinto, aluminum door po yan. Ayan. Yung shower, si Ma'am na rin po yung bumili niyan. So, ibabalik na lang po yan ni Ray dito. Konting linis pa. Konting scrape pa po ng mga dumi-dumi. Ayan. So, meron pa tayong mga masilya dito. O tile grout po ata yan na nilinisan na lang before natin i-install ulit yung ating pinto. So, pagdating po sa pinto, if may budget kayo, mas maganda palitan nyo na. Pero kung halimbawa, goods pa naman yung pinto ni Lumina, okay lang din, stay na lang muna.
Tapos ito po yung tawag dito, mirror. Ayan, mirror ni ma'am. Tapos ito yung laboratory. Usually nasa standard naman kung ano yung mga sukat ng laboratory. Pero yun nga, mas siguro pagdating po sa bathroom ni Lumina, mas okay na medyo linggit lang yung ating laboratory. So ang ganda ng peg, may mga goldie. Ayan, may pa-drawer pa siya. So konting linisan lang talaga to. Papahigop na lang natin to sa vacuum. Ayan, o diba? Ang ganda na. So yung baba naman po ata, meron na siyang meron na siyang tile grout. Kaya doon po sa mga napapagawa, nadumihan, nadumihan, ma'am, nadumihan. Kaya ito po talaga, once na natapos na yung unit ni ma'am, hindi ko na talaga ito papapasukan ng iba kasi pwedeng madumihan eh. So, ayaw ko din po talagang, kung ongoing pa yung gawa namin, pwede ko ipakita. Pero once natapos na, ayaw ko na ipakita gawa ng kami na lang din po yung mahihirapan kasi madudumihan siya. So, akit po tayo. Sa pinakagawa po ng Ray House Makeover, sa iba po mga subdivision dito sa Lumina, hanggang dito lang po talaga yung step ni Lumina. Nasa 25 something lang po yan. Pero ang ginagawa namin, nilalaparan namin. So yung iba nagtataka, bakit daw sa gawa namin, napapalaki namin yung step. Ayun. So hindi na nga po to secret eh. Halos given na siya, diba? Pero syempre, iba yung gumagawa, iba rin yung execution, diba? Ayan, oo. Dito po sa taas, yung ilaw ni ma'am, hindi namin na ikabit last time kasi ang problema po dito, hindi namin alam kung nagkamali ng lagay doon sa package kasi po ano na siya eh, hindi na siya naka-plus. Ayan po, pag lumubog na po itong ano natin, tornilyo natin, hindi na po ito makakapit kasi ito po yung ano niya, dapat nakapantay daw ng ganyan yan. Sabi ni Ray, dapat daw nakapantay daw na ganyan. So, gagawa naman daw ni Ray ng paraan. Sabi ni Mama, ganda na daw. Lilisa lang daw ang kailangan. Ano to? Ano to? May ano si ma'am. May gamit si ma'am dito nilagay. Ayan. Siguro mga basahan or ewan ko lang kung ano yan. Baka kortina. Tapos ito po pala, lalagyan pa namin yan ng pintable. Ayan. So may mga gagawin pa kami na konti-konti na lang din naman. Halos buo na rin naman talaga. Ayan po. So, bali, baka ito na po yung second to the last video natin dito. Magbibideo po ako dito pag tapos na po talaga lahat. Kasi, syempre, yun nga, sabi ko nga rin kay mama, pasensya na kasi medyo malayo, ganyan-ganyan. Pero, okay nga ako doon kay mama kasi satisfied naman siya sa kinalabasan ng unit. May mga iba lang din talaga na hindi na ipipinish ng maayos. Kahit, katulad po na itong wall ni Lumina, sobrang bako po talaga to. Pero, nakailang habol na kami. Ayan, meron pa rin talagang mga part na bumukol. Pero ito kasi kay Lumina na yan. So, thank you kay ma'am kasi naiintindihan niya kami. Ayun, no. So, okay na. Tinanggal po pala yung yung blinds. Kasi siguro, pipinturahan yata to. Retouch. So, marami pa. Marami pa kaming lilinisin. Ayan, oh. Ito, kailangan natin itong linisin. Sabi nga ni ma'am, sobra daw alikabok talaga. Hindi naman to pwedeng linisin namin siya ng walis. Dapat mo talaga vacuum. I-vacuum muna lahat ng alikabok. Tapos tsaka namin siya pupunasan. Ito rin po. Ayan. So, bibidyoan ko na lang, isasama ko po sa video para naman makita rin ni Ray. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, pinapanood po ni Ray yung aking vlog.
So, ito lilinisan. Ayan po. So, other than that, okay naman na lahat. Okay na sa alright. Ayan. Ito nga po pala, kung mapapansin nyo parang hindi pantay, i-move na lang po yan. Ayan, i-adjust na lang po ito. Ayan nga po, may dumi pa. Ayan. So, ipapasip-sip na lang po namin sa vacuum, gawa ng hindi talaga pwedeng wawalisan mo lang basta-basta eh. Sasabog yung kalat eh. So, okay na po tayo. Next vlog ko po dito pag tapos na po talaga siya. Ayan. Tapos dito nga po pala sa labas, si Bayaw naman po is nag-i-scrape na po ng mga sumobrang pintura dyan, yung mga tumulo. Yung picture natin. Tapos po, is ita-tile grout na rin niya po to. After na malinisan, then pag natuyo, pwede na po siyang i-tile grout. Yung iba nga po palang basura ni ma'am, natanggal na, pero yung iba po ka talagang kailangan ipahakot kasi hindi sila naghahakot ng mga basura. Buti na lang yung gamit ni ma'am, ayan, meron siyang hose, may pa-hose siya, kaya meron kami na gamit. So, mapapansin nyo po dun sa mga gilid-gilid, i-retouch pa po yan ng pintura ni Lumina. Ayan.